Josie, bangon na. Ikaw ang magigib ngayon. Ako naman sa kusina. Si Sergio nasa gulayan na. Sabi ng kanyang ate na si Rowena. Ate, kanina madaling araw pa ako nagwawali sa bakuran na. Reklamo ni Jocelyn at pupungas-pungas pa. Alam ko, kaya nga ikaw ulit ngayon. Ako 2 beses na kahapon. Saka para yan sa disiplina mo. Sabi pa ni Rowena. Ganyan magturingan si Rowena at Jocelyn. Masungit minsan si Rowena. Pero si Jocelyn, kahit pailing-iling, susunod pa rin. Sa totoo lang, hindi lang to usapang gawaing bahay. Ito ay pagpapanday ng ugali, ng respeto, ng tiwala. At sa gitna ng katahimikan ng probinsya, doon sila natutong makinig sa isa't isa. Naroon si Sergio, nagbubungkal ng lupa gamit ang pala. Nakatali ang pantalon niya sa tuhod para hindi madumihan. Nakangiti si Sergio habang tumitingin kay Jocelyn. O Josie, magdilig ka ng mga tanim kaysa iigib ka pabalik-balik. Kuya, ang bilis mo magbungkal. Itry ko kaya yan. Namamanghang sabi ni Jocelyn. Kaya mo to, pero wag mong madaliin. Saka matuto kang makiramdam sa lupa. Parang sa tao rin yan. Pag sinobrahan mo, pwedeng masaktan. Bata pa lang, may aral na silang dala mula sa lupa at pawis. Hindi man marangya ang buhay, punong-puno ito ng malasakit. Ang kanilang ina, nagtitinda ng gulay sa palengke. Ang tatay naman nila, karpentero na kapag walang proyekto, umaakyat sa bundok para kumuha ng kahoy. At ang 3 magkakapatid, sila ang buhay ng isa't isa. Isang hapon, sa harap ng bahay, nakaupo sa bangkong kahoy si Rowena. Pag nakatapos ako, gusto ko sa hotel, yung naka-blazer, naka-heels, aircon buong araw. Nakahilig sa pader si Sergio. Ako naman, gusto ko lang makaikot sa mundo. Yung hindi lang sa baryo ang tanawin. Seaman ako balang araw. Nakatingin naman sa langit si Jocelyn. Gusto ko maging nurse. Para matulungan ko si nanay pag masakit ang likod niya. Inakbayan ni Rowena si Jocelyn. Saka para may alalay si ate pag matanda na. Hindi ka tatanda ate. Ako lang. Sabi pa ni Jocelyn. Tumawa silang 3. Isang tawanan na parang wala ng katapusan. Sino bang mag-aakala na ang tawanan sa harap ng lumang bahay ay magiging alaala na lang balang araw? Ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa kalaunan ay siya ring bubuo ng mga pader na hahadlang sa kanilang pagsasama. Ngunit sa ngayon, tahimik pa ang mundo, masaya ang puso at magkakasama pa silang 3 sa iisang hapag, isang pamilya, isang kwento, isang simula. May mga panahon, sabay-sabay silang humahakbang sa putik, tumatakbo sa ulan at naglalaro sa ilalim ng araw. Pero darating ang araw na hindi na magtatagpo ang mga yapak sa iisang direksyon. Ganito ang simula ng paglayo ng landas ni Rowena, Sergio at Jocelyn. Nay, sa resort po ako ma-assign. Medyo malayo lang, mga 3 oras mula rito, pero may staff housing naman po. Sabi ni Rowena, nagsusuklay habang nag-aayos ng gamit. Ayos na po yun kaysa sa wala. May halong saya at lungkot ang boses ng kanilang ina. Anak, mag-ingat ka doon. Tsaka, baka malungkot ka ron pagtagal. Hindi po, Nay. Mas mahirap ang mawalan ng trabaho. Saka ayokong umasa habang si Sergio naman nagsisimula na rin gumalaw para sa pangarap niya. Nang gabing yun, si Sergio nakaupo at nagbabalot ng mga dokumento. Bukas din po ako alis. Manila naman po ako para sa maritime training. May exam pa raw sa ka-orientation. Mabuti yan anak. Basta mag-ingat ka sa Maynila. Hindi katulad dito sa atin. Tumango si Sergio at ngumiti kay Jocelyn. Oh, Josie, ikaw nang bahala sa kanila. Ikaw nang prinsesa ng bahay ngayon. Pilit ang ngiti ni Jocelyn. Alam niyo kuya, parang kahapon lang kasama ko pa kayong 2 sa ilog. Ngayon, ako na lang ang naiwan. At sa isang iglap, si Rowena, naka-blazer at naka-name tag, nakatayo sa front desk ng isang kilalang resort. Si Sergio,
Bitbit ang kanyang resume at seaman's book. Pumipila sa ilalim ng init ng araw sa Maynila. At si Jocelyn naiwan sa bahay, nakasuot ng uniforme bilang isang nursing student, habang hawak ang baradong ballpen at makapal na libro. Isang hapon sa tabi ng bintana, habang nagbabasa si Jocelyn, inayos niyang mga notes. Last year ko na to, kailangan kong tapusin para kay nanay, para kay tatay, para sa atin din. Napatigil siya saglit, napatingin sa lumang larawan sa dingding. Sila ni na Rowena at Sergio noong graduation ni Rowena sa high school. Para sa kanila, nakangiti niyang sambit. Walang nagtatalo, walang sumisigaw, pero bawat isa sa kanila abala sa kanya-kanyang laban. At sa katahimikan yon, unti-unting humihina ang dating malakas na samahan. Hindi pa ito ang simula ng gulo. Pero ito na ang wakas ng kanilang payapang mundo bilang magkakapatid sa iisang bubong. Makalipas ang isang taon, sa isang beach resort kung saan nagtatrabaho si Rowena, mayroon siyang nakilala. Good morning, sir. Welcome to Blue Sands Resort. Please, sign here for your suite. Sabi ni Rowena sa isang lalaking bisita, maayos ang postura. Si Rowena sa unang tingin ay tagumpay. Nakapagsimula siya bilang staff sa front desk at ngayon ay isa ng shift supervisor. Dito niya rin nakilala si Mario, isang tahimik at maamong lalaking seaman na laging nagbabakasyon sa resort tuwing bakante. Alam mo, Rowena, bihira na lang akong magpahinga. Pero tuwing nandito ako, ikaw agad ang gusto kong makita. Sabi ni Mario sa kanya isang gabi. Mahinhin ang ngiti ni Rowena. Baka naman lahat ng staff sinasabihan mo ng ganyan. Hindi, ikaw lang. Gusto ko sanang ligawan ka, Rowena. Seryoso ako. Hindi man marangya ang panliligaw, dama ni Rowena ang respeto at kabaitan ni Mario. Hindi rin nagtagal, naging sila. At makalipas lamang ang isang taon, ikinasal sila sa simpleng seremonya sa parehong resort kung saan sila unang nagkakilala. Nakangiti si Rowena, hawak ang cellphone. Josie, nagpakasal na kami ni Mario. Simple lang at pasensya na hindi ko na kayo nasabihan. Simpleng wedding lang naman yon, civil, kaya kami-kami na lang total, nasa tamang edad na naman kami. Ate, congrats! Ang bilis naman! Teka, saan ang honeymoon? Tuwang-tuwa na sabi ni Josie. Dito lang din, saglit lang. Uuwi rin agad siya sa barko, sabi pa ni Rowena. Samantala, si Sergio, nasa port, tawag ng barko at usapan ng mga aplikante ang maririnig. Kompleto na po ang papers ko. Approve na raw din ang medical. Oh, ayos yan. Mag-report ka next week. First contract mo pa lang galingan mo, hindi biro ang maglayag. Sa wakas, natupad ni Sergio ang pangarap na maging isang seaman. Bitbit ang tapang at responsibilidad, sumampa siya sa barko. Malayo sa pamilya, malayo sa inaasam na tahimik na buhay. Ngunit malapit sa bagong simula. Sa probinsya, hating gabi, sa loob ng kusina, si Jocelyn ay nag-aaral habang hinihigop ang malamig na kape. 3 pasyente bukas, tapos practical exam. Kaya mo to, Josie. Bulong niya sa sarili. Pinahid niyang luha sa mata habang binubuklat ang medical manual. Si Jocelyn naiwan ngunit hindi huminto. Araw-araw siyang sumasakay ng tricycle para makapasok sa ospital. Nag-aaral sa ilalim ng dilaw na bumbilya. Umaasa sa scholarship at maliit na baon mula sa nanay at tatay. Pero hindi siya sumuko. Ang mga kapatid niya may mga sariling buhay na. May kanya-kanyang direksyong sinusundan. At siya, nananatiling lumalaban para matapos ang kanyang simula. Anak, si ate mo tumawag. Magpapadala raw siya ng dagdag na pera para sa review mo. Si kuya mo rin, may padala. Sabi ng nanay ni Jocelyn. Napangiti siya habang nagdidilig ng mga halaman. Buti pa sila, Nay. Nakakaabot pa. Pero ayos lang, sila ang dahilan kung ba't ako nandito pa. Pagkatapos ng graduation, hindi agad pahinga ang sumalubong kay Jocelyn, kundi panibagong hamon, ang board exam, ang pinakaaasam ng bawat nursing student.
Pero sa isang probinsya ng kagaya niya, hindi lang pagsusulit ang kailangang pagdaanan, kundi ang realidad ng buhay na walang kasiguruhan. Isang umaga sa lumang silid-aralan sa review center, tunog ng electric fan na nag-iingay, mga estudyanteng nag-uusap sa likod. Remember, ang coverage ng exam ay 3 taon ang inaral ninyo. Condensed in a few hundred questions, kaya seryosohin niyo to. Sabi ng kanilang instructor. Ilang estudyante ang natahimik. Si Jocelyn, seryosong nagsusulat sa notebook niya, ngunit halatang puyat at pagod. Sa kantina ng review center, tunog ng tray, kalansing ng kutsara at tinidor. Miss, pwede bang makashare ng table? Tanong ni Nico, nakatayo habang may hawak na tasa ng kape. Nagulat si Jocelyn, mabilis na inayos ang mga gamit. Oo sige, wala namang tao. Umupo si Nico, tahimik sa una. Maya-maya'y siya na rin ang unang nagsalita. 3rd time ko na mag-review. Ang hirap pa rin. Nakangiting sabi ni Nico. Natawa naman si Jocelyn. Grabe naman, 3rd time? Hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa? Wala eh. Gusto ko kasing maipasa to para sa nanay ko. May sakit siya at gusto ko ring makaipon para sa gamot niya. Napatingin si Jocelyn, parang may kirot sa puso. Ganun din ako. May mga pangarap akong gusto kong tuparin para sa pamilya ko. Doon nagsimula ang hindi inaasahang samahan. Sa bawat recitation, sa bawat lunch break, laging magkatabi, laging nagtutulungan, walang ligawan, walang paramdam. Pero may kakaibang ginhawang nararamdaman si Jocelyn sa tuwing kasama niya si Nico. Minsan, sabay silang nag-aral sa library. Gabi na, pero hindi nila alintana ang oras. Jocelyn, kapag tayo nakapasa, anong una mong gagawin? Di maghahanap ako agad ng trabaho. Kahit maliit lang ang sahod, basta makapagsimula, makapag-ipon. Gusto kong makapag-abroad. Pareho tayo. Pero sana kahit anong mangyari, maging magkaibigan pa rin tayo. Tumango si Jocelyn at muling ibinalik ang tingin sa binabasa. Ilang buwan pang lumipas at dumating na ang araw ng board exam. Sa harap ng testing center, kapwa sila tahimik. Nanginginig ang kamay ni Jocelyn habang hawak ang kanyang ID. Araw ng exam, sa harap ng testing center, nilapitan siya ni Nico. Mahigpit ang boses pero kalmado itong nagsalita. Kaya mo yan. Tandaan mo kung bakit mo ginagawa to. Huminga ng malalim si Jocelyn. Para sa mga pangarap, para sa pamilya, para sa sarili ko na minsan ay muntik ng sumuko. At matapos ang ilang linggong paghihintay, dumating ang resulta. Nakapasa si Jocelyn at isa na siyang ganap na nurse. Pumunta si Jocelyn sa computer shop isang umaga. Maririnig ang tunog ng keyboard. Napasigaw sa tuwa si Jocelyn nang makita ang resulta. Pumasa ako? Pumasa ako! May mga taong napatingin pero wala siyang pakialam. Tumawag agad siya sa bahay. Nay! Tay! Pumasa ako! Nurse na po ang bunso niyo! Umiyak sa kabilang linya ang kanyang ina. Gumagaral-gal ang boses nito. Salamat sa Diyos, anak. Salamat naman at pumasa ka. Pagkatapos ng selebrasyon, agad siyang naghanap ng trabaho. Hindi niya piniling magpahinga. Sa isang maliit na private hospital sa bayan, doon nagsimula ang kanyang propesyon. 3 shift sa loob ng 5 araw. Minsan 6. Nag-ipon siya, nagpadala sa mga magulang, nagbigay kay Rowena, nagbigay kay Sergio. Mula sa sahod na hindi kalakihan, pilit niyang pinahaba ang bawat sentimo. At sa gitna ng kanyang pagod, isang mensahe ang dumating mula kay Nico. Congrats, Nurse Jocelyn. Miss ko nang tambalan natin sa review center. Libre mo ako ng kape minsan. Chat ni Nico sa kanya. Nag-reply naman si Jocelyn. Bakit ako? Hindi ba dapat ako ang ilibre mo? Mula sa mga chat at tawag, unti-unting bumalik ang koneksyon. At makalipas lamang ang ilang buwan, sa isang payak na tagpo sa tapat ng ospital, habang hawak ni Nico ang isang mumurahing bulaklak. Jocelyn, gusto ko lang malaman mo na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang inspirasyon ko. Pwede bang maging tayo na? Naluhas sa saya si Jocelyn. Matagal ko nang hinihintayan. Oo, Nico, tayo na. Sa wakas, hindi lang pangarap ang natupad kay Jocelyn,
Pati ang pusong matagal nang nananahimik, muling natuto ng salitang pagmamahal. Dumating ang buwan ng Disyembre, ang pinakahihintay na panahon ng bawat pamilyang Pilipino. Sa maliit nilang tahanan sa probinsya, masiglang naghahanda ang pamilya para sa pagsalubong ng Pasko. Sakto ang lahat, si Sergio ay nakababa mula sa barko, 2 linggong bakasyon. Si Rowena ay dumating din kasamang asawa. Buntis na si Rowena at 8 buwan ang tiyan nito. At si Jocelyn, masaya at tahimik na nakaupo sa harap ng lamesa habang hinahalo ang macaroni salad. Hindi man marangya ang handa, puno naman ito ng pagmamahal. Nakangiti si Sergio, may hawak na kahon ng pasalubong. Oh, Josie, may chocolates ka galing sa Singapore. Huwag mong uubusin sa isang upuan mo lang. Natawa naman si Jocelyn. Aba, syempre hindi. Pero baka hindi na makarating kay mama to. Nakaupo si Rowena habang hinihimas ang tiyan. Ang sarap ng may kumpletong pamilya. Ang tagal ko ring hindi nakita si Sergio. Pareho tayo, ate. Kaya ngayon, babawi ako sa kulitan natin. Sa hapagkainan, maraming tawa, maraming kwentuhan. Si Jocelyn, habang nakatingin sa mga kapatid, hindi maiwasang mapuno ng pasasalamat. Dati-rati, sabay-sabay silang naliligo sa ilog, nagsasalo-salo sa isang mangkok ng pansit canton. Ngayon, kanya-kanya na sila ng landas. Pero isang gabi, ang gabing ito, muling pinagtahi ng tadhana ang kanilang samahan. At sa gabi rin yun, ipinakilala ni Jocelyn si Nico sa pamilya. Nay, Tay, Kuya, Ate, may gusto akong ipakilala. Mahinhin ang tinig na sabi ni Jocelyn. Lumapit si Nico, medyo kabado pero may ngiti sa mga labi. Magandang gabi po. Ako po si Nico, kaibigan at boyfriend po ni Jocelyn. Nakangiti ang kanilang ina pero may pagsusuri ang tingin. Ah, ikaw pala si Nico. Halika, tulungan mo na si Jocelyn magtimpla ng juice para masubukan kung marunong ka nga. Tumawa ang kanilang ama, pati na rin si Sergio. Si Rowena, tahimik lang pero nakatingin kay Jocelyn. Nay naman. Basta sa huli, anak, sana yung lalaking pinili mo ay may malasakit at respeto. Yan lang ang importante. Opo, pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi man naging madali ang bawat hakbang sa buhay ni Jocelyn, pero sa gabing yon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya at si Nico sa iisang mesa, naramdaman niyang buo ang puso niya. Sa labas ng bahay, kasama ni Jocelyn si Nico. Masaya ako para sa inyo. Ang sa inyong magkakapatid. Komento ni Nico. Hindi ko nga akalain na darating ulit ang ganitong gabi, pero nagpapasalamat ako lalo na't kasama kita. Hinawakan ni Nico ang kamay ni Jocelyn. Next year, sana hindi lang ako bisita. Gusto ko sa Pasko, asawa mo na ako. Natahimik si Jocelyn, tumingin sa mga bituin, tumingin sa mata ni Nico at tumango. Sa Paskong yon, buo ang pamilya, buo ang pagmamahalan. At ang gabi ng liwanag sa puso ni Jocelyn ay gabi rin ng pag-asa. Isang buwan matapos ang masayang Pasko, pumasok ng bagong taon at bagong yugto rin sa buhay ni Jocelyn. Ang kasal, isang bagay na pinangarap niyang maranasan, hindi marangya pero puno ng pagmamahal. Malamig ang hangin, may hinang yabag habang inaayos ni Jocelyn ang mga listahan sa notebook. Okay, 75 guests, sa covered court na lang siguro. Tapos catering, kailangan may pansit, embutido, at baka magalit si Nay pag walang lechon. Pumasok si Rowena, may dalang folder ng mga sample ng wedding gowns. Hoy, bride-to-be, relax ka naman. Baka matuyuan ka ng laway sa kakaisip. Ate, ayoko may makalimutan. Isa lang to, gusto kong maayos. Simple pero masaya. Ano ka ba? Basta ako, bilang maid of honor mo. Ako nang bahala sa bridal shower. Tumawa silang dalawa. Simula pagkabata, magkasama na sa lahat ng bagay sina Rowena at Jocelyn. Silang dalawa ang magkasama tuwing takot sa kulog, tuwing naliligo sa ulan, o tuwing sila'y napapagalitan. At sa oras ng pinakamasayang yugto ng buhay ni Jocelyn, wala na siyang ibang gustong makatabi kundi ang kanyang ate Rowena. Isang umaga, magkasama silang pumunta sa palengke.
Ate, ito na lang yung tela para sa Interage. Mas mura eh, sabi ni Jocelyn, nagtuturo sa tindera. Sumagot si Rowena. Sigurado ka? Baka may mas maganda, pero kung yun ang gusto mo, okay lang. Practical ka pa rin talaga, Josie. Tumawa naman siya. Hindi naman tayo mayaman. Tsaka, mas importante kung anong nasa puso, di ba? Hindi man marangya ang kasalang binubuo, puno ito ng pagsisikap, pagmamahalan at suporta ng bawat isa. Si Nico, abala rin sa paghahanda. May 2 siyang racket bilang nurse para lang matulungan si Jocelyn sa gastusin. At si Rowena, abalang-abala, hindi lang sa pagiging ate, kundi sa pagiging matalik na kaibigan. Gabi na, sa loob ng kwarto ni Jocelyn, may malambing na tugtog ng background habang nagkakapi si Jocelyn at Rowena. Josie, naalala mo ba nun? Yung gumagawa tayo ng wedding sa ilalim ng puno ng mangga? Natatawang tanong ni Rowena. Natawa rin si Jocelyn. Oo naman, ako yung bride, ikaw yung flower girl at tagabuhat ng belo ko. Napangiti si Rowena. Ako rin. Pangarap ko yung ganitong klaseng kasal para sa'yo. Yung mahal ka ng totoo, yung hindi ka iiwan. Salamat ate. Alam ko kahit anong mangyari, ikaw at si kuyang lagi kong masasandalan. Sa mga gabing tahimik, si Jocelyn ay napapaisip rin. Paano kung isang araw magbago ang lahat? Paano kung mawala ang saya? Pero agad niyang tinataboy ang takot. Dahil sa oras na yon, wala siyang ibang iniisip kundi ang kasal na papalapit. Isang panibagong simula, isang pangakong buong pusong iaalay sa lalaking minamahal niya. Dumating na ang araw na matagal nang inaasam ni Jocelyn. Isang araw ng kasal, simple, payak, ngunit puno ng pagmamahal. Ang simbahan na pinagtipunan ng kanilang mga pamilya ay nabalutan ng puti, luntian at mga ngiting walang kapalit. Umaga ang kasal sa simbahan. Maririnig ang tunog ng kampana, mahihinang iyakan, bulungan ng mga bisita. Habang dahan-dahang lumalakad si Jocelyn sa gitna ng aisle, hawak ang kamay ng kanyang ama, hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng sakripisyong humantong sa sandaling ito. Salamat Panginoon, salamat po sa lahat, bulong ni Jocelyn sa sarili. Si Nico naman halos hindi mapigilan ang sariling luha sa altar, habang pinagmamasdan ang babaeng minamahal niya. Ipinagkakaloob ko ang basbas ng simbahan sa inyong pag-iisang dibdib. Mula sa araw na ito, kayo ay iisa na. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, habang kayo'y nabubuhay. Tunog ng palakpakan habang naghalikan ang mag-asawa. Pagkatapos ng kasal, agad silang nagtungo sa simpleng handaan sa barangay hall. Puno ng tawanan, kainan at palitan ng kwento. At sa gabing yon, habang nakahawak sa kamay ni Nico, nagpapasalamat si Jocelyn sa tadhana. Kahit hindi marangya, alam niyang siya ay tunay na pinagpala. Hindi madali ang naging buhay mag-asawa, pero masarap, masaya. Sa bawat araw ng pagod, may halakhak. Sa bawat gabi ng kakulangan, may halik ng pag-asa. At pagkatapos ng 2 taon, isang biyaya ang dumating. Isang malusog na batang lalaki na pinangalanan nilang Jerome. Sa hospital room, kapapanganak lang ni Jocelyn. Hawak ni Nico ang kamay ng asawa. Ang gwapo niya, Josie. Parang mas kahawig mo ang anak natin. Nakangiti si Jocelyn pero pagod. Hindi kamukha mo yan, lalo na yung ilong. Tumawa silang dalawa habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Simula ngayon, lahat ng pagod, kayang tiisin. Basta kayong dalawa, ligtas at masaya. Kasabay ng pagdating ni Jerome, dumating din ang mas malaking responsibilidad. Dahil maayos pa naman ang kita at natutugunan ang pangangailangan ng bata, napagpasyahan nilang kumuha ng housing loan. Isang maliit pero maayos na bahay sa subdivision sa labas ng bayan. Sa harap ng bahay, nag-usap si Jocelyn at ang asawa niyang si Nico. Si Jocelyn may bitbit na unan. 10 taon daw ang hulog. Ang tagal din. May hawak namang silya si Nico. Pero isipin mo, Josie, bahay na natin to.
Hindi tulad ng inuupahan natin na kahit isang pako, hindi tayo makapukpok. Tumango si Jocelyn. Mas mabuti na to, at least kay Jerome may maiiwan tayong bahay. Unti-unti, binubuo ni Jocelyn ang pangarap. Hindi ito madali. Maraming bayarin, maraming puyat, maraming pagtitiis. Pero sa bawat paghakbang, hawak niya ang kamay ng lalaking hindi siya iniwan. At ang munting kamay ng batang siya ang dahilan ng lahat ng kanyang lakas. Minsan, inaakala nating buo na ang lahat. Masaya na, kompleto na. Ngunit sa isang iglap lang, mawawala ang lahat. Isang gabi, sa loob ng kalmado pero pagod na bahay, maririnig ang tunog ng wall clock, malamlam na bentilador, tulog na si Baby Jerome, mahimbing na at humihilik pa. Naguhugas ng bote sa lababo si Jocelyn. 2 bote pa, tapos makakatulog na rin ako, bulong niya sa sarili. Napabuntong hininga siya, sinulya pa ng orasan. 1:47 a.m. Pauwi na rin siguro si Nico, sambit niya pa. Pilit pinipigilan ng antok, humigop ng maligamgam na kape. 2:00 na ng madaling araw. Karaniwang oras ng pag-uwi ni Nico. 1 oras pa lang mula nang mag-message ito. Pauwi na ako, love. Miss ko na si baby. Pero sa oras na yon, may tahimik na kaba sa dibdib ni Jocelyn. Walang dahilan, walang malinaw na rason, ngunit para bang biglang tumigil ang lahat. Sa labas, isang madilim na kalsada malapit sa subdivision. Tunog ng mga kuliglig, may humaharurot na SUV. Isang simpleng anino ng lalaking nakauniforme ng nurse ang tahimik na naglalakad pa uwi. Tila pagod, ngunit masaya. Konti na lang, makikita ko na si Jerome at si Josie. Mahina at pagod na boses na sabi ni Nico. Nang bigla na lang, may malakas na pagbagsak ng katawan. Tunog ng SUV na sa halip na tumigil ay lalo pang binilisan ang pagpapatakbo. 2:35 a.m. na. Tumutunog ang cellphone ni Jocelyn. Napatingin siya at agad yung kinuha. Isang hindi pamilyar na numero. May kaba, may panlalamig at sa kabilang linya, boses ng estranghero. Ma'am, pasensya na po. May aksidente dito malapit sa may tulay. May lalaking naka-uniform ng nurse, mukhang kritikal. Nahanap po ang ID at kayo po ba si Jocelyn? Nanlamig si Jocelyn, namumutla. Ako po si Jocelyn. Si Nico? Asawa ko yan. Nasaan siya? Nadala na po siya sa St. Joseph Hospital. Bilisan niyo po, ma'am. Sa loob ng sasakyan, tahimik pero mabigat ang hangin. Umiiyak si Jocelyn habang yakap ang damit ni Baby Jerome. Hindi makapaniwala, hindi makagalaw ng maayos. Panginoon, hindi po, wag po sana si Nico. Ang mga ilaw sa kalsada ay lumalabo sa kanyang luha. Sa emergency room ng ospital, tunog ng ambulansya, monitor, sigawan ng mga nurse at takbo ng mga doktor ang maririnig sa paligid. Nilapitan siya ng nurse. Kayo po ba si Mrs. Juanilio? Tumango si Jocelyn at nanginginig ang tinig. Opo, asawa ko po si Nico Juanilio. Mahinahon pero seryoso ang boses ng nurse. Sumunod po kayo sa akin. Sunod-sunod ang mga yabag, ngunit para kay Jocelyn, tila bumagal ang mundo. Sa ICU window, isang lalaking walang malay. May tubo, may benta sa ulo. Si Nico, halos hindi na makilala sa dami ng pasa at sugat. Nanggigigil, napahawak sa salamin si Jocelyn. Nico! Tumulo ang luha niya. Walang ingay, walang drama, pero puno ng sakit. Kinabukasan, ginising si Jocelyn ng katotohanan. Ang mga diagnosis, multiple fractures, internal bleeding, severe head trauma, at ang pinakamasakit sa lahat, comatose. Gabi na naman, sa ICU pa rin, nakaupo si Jocelyn sa gilid ng kama, hawak ang kamay ni Nico. Love, nandito lang ako. Tayo pa rin, diba? Gagaling ka, Nico. May hawak siyang piraso ng papel, bank statement ng housing loan. May mga due dates at isang litrato nilang mag-anak. Si Nico,
si Jocelyn, si Baby Jerome. Hindi ako sasuko, pero sana gising ka pa rin pag uwi ko bukas. Please, kailangan ka pa rin namin, Jerome. Minsan, kahit anong sakripisyo, kahit anong dasal, may mga bagay talagang hindi na natin kayang pigilan. At kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, hindi natin hawak ang oras, ni ang kapalaran. At kay Jocelyn, dumating ang araw na yon. Madaling araw, sa ICU room, tahimik, tanging tunog ng monitor at may hinang hakbang ng nurse ang maririnig. 5 linggong paghihintay, 5 gabing walang tulog si Jocelyn. Hindi iniwan si Nico. Umaasang babalik ang dating sigla, ang dating ngiti ng lalaking pinakamamahal niya. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Nakaupo si Jocelyn, nakatingin sa monitor, marahang humihikbi. Love, kung pagod ka na, kung ayaw mo na, ayoko pero pipilitin kong intindihin. Biglang tumunog ang monitor. Tumakbo ang nurse. Code Blue! Doc! Doktor! Maraming yabag, mabilis na kilos, CPR. Walang nagtagumpay. Malungkot na tumingin ang doktor kay Jocelyn. Mrs. Juanillo, I'm sorry. Sa labas ng ospital, umaga na, maulap ang langit. Tahimik na umiiyak si Jocelyn. Wala nang luha, kundi takot, pagod at paninikip ng dibdib. Hawak ang maliit na brown envelope ng death certificate ni Nico. Sa isang iglap, pula ng katuwang niya, ang asawa, ang ama ni Jerome, at kasabay ng kanyang paglisan, iniwan din ni Nico ang mabigat na utang. Sa loob ng kanilang bahay, hapon na, kaluskos ng papel, mga billing statement, malalaking halaga, petsa ng due date, overdue notice. 2 buwan na, hindi ko na kaya. Mahinang bulong ni Jocelyn. Lumapit sa kanya si Rowena, may hawak na kape. Josie, ate, kung hindi ako kikilos ngayon, baka pati ang bahay namin ay mawala. Yun na lang ang natitirang alaala namin ni Nico maliban kay Jerome. Ang bahay na pinundar namin, ang pangarap namin. Pero, paano si Jerome? Tanong ni Rowena. Iiwan ko muna siya sa'yo, ate. Please, kailangan kong umalis. Kailangan kong mag-abroad. Wala siyang savings. Wala ring insurance si Nico. Hindi sapat ang naiwang benepisyo. At bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang utang. Tubig, kuryente, ospital, gatas, utang sa housing loan. Lahat sabay-sabay. Gabing-gabi na, nakaupo si Jocelyn sa harap ng altar sa kapilya. Nakaupo siyang mag-isa, hawak ang litrato nila ni Nico at ni Baby Jerome. Tahimik na nagdarasal. Panginoon, patawad kung kailangan kong iwan ang anak ko. Patawad kung hindi ko siya kayang alagaan ngayon. Pero ito lang ang nakikita kong paraan. Bantayan niyo po siya. Pagdating sa airport, yakapan, umiiyak si Jerome kahit hindi pa maintindihan ng lahat. Nasa tabi nila si Rowena, pinipilit maging matatag. Si Jocelyn lumuhod sa harap ng anak niya. Anak, Jerome, mahal na mahal ka ni Mama. Kailangan ko lang magtrabaho sa malayo para sa kinabukasan mo. Babalik si Mama. Pangako yan. Halik sa noo, yakap na mahigpit. Luha ng isang inang napilitang iwan ang sariling anak para sa kinabukasan nito. At muling nilisan ni Jocelyn ang kanyang tahanan, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang anak. Para mabayaran ang utang, para maipagpatuloy ang buhay na pansamantalang nawasak. Sa puso niyang sugatan, isa lang ang kanyang dalangin, na balang araw may mapagtagumpayan pa siyang pagmamahal na hindi na mawawala sa kanya. Sa unang tingin, tila ba magandang kapalaran ang makalipad sa ibang bansa. Iba ang pera, iba ang oportunidad. Pero ang totoo, ang bawat OFW araw-araw nagbabayad ng mahal na halaga. At si Jocelyn, isang saksi sa katotohanan iyon. Sa isang kwartong masikip sa abroad, tunog ng bentilador,
Kaluskos ng papel at cellphone notification. Hating gabi na. Nakaupo si Jocelyn sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Anak, good night, I love you. Video call tayo pag day off ni Mama ha? Screenshot ng larawan ni Jerome sa screen. Tahimik na napangiti, pero unti-unting napaluha. Araw-araw, alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang trabaho. Sa isang Italian household, kasama niya ang 4 na kapwa Pinay. Mabibigat ang trabaho, mabilis ang kilos, pero sa tuwing may padalang larawan si Rowena ni Jerome, kahit simpleng drawing o ngiti, parang gumagaan ang pagod. Ate Rowena, kumusta na kayo dyan? Eto Josie, si Jerome may lagnat kanina pero okay na. Nag-type pabalik si Jocelyn. Salamat sa pag-aalaga ate. Pasensya ka na ha. Magpapadala ko ngayong Biyernes. Hindi niya sinasabi kay Rowena na siya ay pagod na pagod. Hindi niya sinasabi na minsan sa sobrang lungkot napapaiyak siya habang naglalampaso o habang naguhugas ng plato. Hindi niya sinasabi na hindi pa siya bumibili ng bagong sapatos para sa sarili dahil mas importante ang gatas at tuition ni Jerome. Isang araw, nakipag-video call si Jocelyn sa kanyang ate Rowena. Sumagot naman ito habang katabi si Jerome. Oh, ayan, bati ka na kay Mama, sabi ni Rowena sa kanyang anak. Nahihiyang umiti si Jerome. Mama, may star po ako sa quiz. Napangiti agad si Jocelyn pero may luha sa gilid ng mata. Talaga anak, ang galing-galing mo. I'm so proud of you. Kailan ka uuwi Mama? Biglang natahimik si Jocelyn. Pagtapos na si Mama mag-ipon anak, kaunti na lang, promise. Pilit siyang umiti. Sa balkonahin ng tirahan nila, mahina ang ihip ng hangin. Hawak ni Jocelyn ang isang lumang picture nila ni Nico at ni Jerome. Nico, sana nandito ka. Sana kasama mo kong magtaguyod para kay Jerome. Pero kahit wala ka na, gagawin ko lahat. Kahit magdusa pa ako dito, kahit araw-araw akong masaktan, basta mapabuti lang ang buhay ng anak natin. Sa bawat linggo ng overtime, sa bawat paninigaw ng amo, sa bawat padalang pera at balikbayan box, hindi nasusukat ang kapalit na luha, pagod at sakripisyo ni Jocelyn. Pero isa lang ang baon niya sa puso, pag-asa. Pag-asa na balang araw, makakauwi rin siya, makakapiling ang anak, at mararamdaman muli ang katahimikang nawala nang biglang kunin sa kanya si Nico. Minsan, sa gitna ng kawalang katiyakan, ang pagtitiwala ang tanging bagay na kumakapit sa isang pusong malayo. At para kay Jocelyn, si Rowena ang haligi na iniwang matibay. Ang ate, ang kaagapay, ang inang pansamantala ng kanyang anak. Tila pamilyar na eksena. Sa messenger video call isang gabi, si Jerome nakaupo sa sofa, mas malusog, mas maputi, mas matangkad. Hawak ni Rowena ang kamera. Napangiti agad si Jocelyn. Aba, sinong batang to? Parang hindi ko anak to ah. Humalakak si Jerome. Mama, ako to, si Jerome. Napangiti rin si Rowena. Wala ka kasi dito. Kaya ayan, lumaki nang wala kang kamalay-malay. Ate, salamat talaga. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari dyan sa anak ko. Tiningnan ni Rowena si Jerome. Wala yon. Anak mo siya. Pamangkin ko. At saka buti nga magkasundo sila ni Dayan. Lagi silang naglalaro. Parang magkapatid. Mas panatag si Jocelyn. Kitang-kita sa bawat galaw ni Jerome ang kasiyahan at kapanatagan. Ang pagiging bata na walang iniintinding lungkot. At higit sa lahat, walang nararamdamang pagkukulang. Habang nagwawali si Jocelyn sa kwarto ng amo, nakikinig siya ng voice note mula kay Rowena. Josie, bayad ko na yung hulog sa bahay. Don't worry, sakto naman ang padala mo. Yung kotse, loan ko rin sa bangko, pero ayos lang. Nag-a-adjust naman kami. Minsan lang talaga sumasabay-sabay yung gastos, diba? Pero manageable naman. Nag-reply naman si Jocelyn. Thank you ate. Alam kong pagod ka na rin pero hindi mo ako binibigo. Day off ni Jocelyn ang araw na yon. Hawak niya ang maliit na notebook. Isinusulat ang budget, ang plano para sa kinabukasan. Mahirap maging isang single mom. Pinagkakatiwala ni Jocelyn ang lahat kay Rowena. Ang mga resibo,
ang bank transfer, ang hulog sa bahay, at higit sa lahat, ang puso ng kanyang buhay na si Jerome. Hindi kailanman sumagi sa isip niyang magduda. Hindi niya kailanman tinanong kung tama ang halaga ng binabayaran o kung saan napupunta ang bawat sentimo. Dahil sa isip at puso ni Jocelyn, si Rowena ay higit pa sa kapatid. Siya ay best friend, haligi, kakampi. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa kalusugan ni Jerome. Salamat sa ate kong mapagkakatiwalaan. At salamat dahil kahit malayo ako, alam kong may nagmamahal sa anak ko tulad ng pagmamahal ko. At sa panahong yon, buo ang tiwala. Buong buo ang pasasalamat. Hindi niya alam na unti-unti palang may nabubuong lihim sa likod ng mga matamis na pangako. 2 taon. 2 taon ng pagtitiis, pagtatrabaho at pangungulila. At ngayon, 3 linggo ng bakasyon. 3 linggo para muling maramdaman ang yakap ng anak, ang hangin ng Pilipinas at ang tahanang iniwan. Pero kailanmay, hindi kinalimutan. Tagpo sa NAIA Terminal, araw ng pagdating ni Jocelyn. Saan na kaya si Jerome? Nag-aabang siya, hawak ang box at ang bag. Biglang lumapit si Rowena at si Jerome, may kasamang mga bata. Josie! Dito kami! Kumakaway si Rowena. Nabitiwan ni Jocelyn ang bag sa tuwa. Niyakap agad si Jerome. Anak ko, ang laki-laki mo na. Naiyak na rin si Jerome. Mama, miss na po kita. Pigil ang luha ni Jocelyn. Niyakap ng mahigpit ang anak. Hindi ka naalis sa tabi ko habang nandito si Mama, ha? Hindi ka aalis sa tabi ko habang nandito si Mama. Sa unang gabi pa lang ng pag-uwi, parang bumalik ang lahat sa dati. Si Rowena, masaya. Si Jerome, hindi mapakali sa pagkukwento. At si Jocelyn, tahimik na lumuluha habang pinagmamasdan ng anak na payapat ligtas. Maingay ang mga kutsara tinidor, halakhakan sa hapagkainan sa kanilang tahanan sa probinsya. Oh, eto nay, tay, pasalubong. Meron din kay ate at sa mga bata. Yung perfume mo, original yan. Kunwaring nagreklamo si Rowena. Nako, sobra ka na talaga, Josie. Hindi mo naman kailangan gumastos ng ganito. Nakangiti si Rowena. Napangiti si Jocelyn. Minsan lang naman to ate. Bigay ko na to sa'yo. Minsan lang ako umuwi. Sa bawat araw ng bakasyon, walang pinag-uusapang bayarin. Walang tanong tungkol sa bahay. Walang resibo. Walang ledger. Hindi dahil walang pakialam si Jocelyn, kundi dahil lubos ang tiwala niya sa kapatid. At sa pagkakataong ito, mas pinili niyang maging ina, kaibigan, kapatid, at anak. Sa Enchanted Kingdom, sigawan ng mga bata, tunog ng roller coaster at hiyawan sa carousel. Hawak ni Jerome ang cotton candy. Oma! Mama! Sakay tayo ng Ferris wheel! Sige anak, kahit hindi ako mahilig sa Sige anak, kahit takot ako sa heights, basta kasama kita. Ang saya ng mga bata, no? Buti na lang talaga umuwi ka, Josie. Sabi naman ni Rowena. 1 linggo, 2, hanggang sa 3 linggo na halakhakan, gala at bonding. Mall, zoo, theme park at pasyal sa Luneta. Bisitang paminsan-minsan sa mga magulang sa probinsya. Hindi na pag-usapan ng bahay, walang banggit sa hulog, at hindi rin niya sinilip ang mga papeles. Walang ni isang resibo ang kanyang hinanap. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa tiwala kay Rowena, sa kapatid na iniwang bantay ng lahat ng mahal niya. Huling gabi, bago bumalik sa abroad, tahimik si Jocelyn, hawak ang passport at ticket. Si Jerome natutulog sa kanyang kandungan. Mahinang bumulong si Jocelyn habang hinihimas ang buhok ni Jerome. Ang hirap pero kailangan kong bumalik para sa'yo, para sa bahay natin, para sa kinabukasan mo. At sa gabing yon, tulog si Jerome, payapa. At si Jocelyn, tuliro, ngunit handa. Dahil sa kanyang puso, may kapatid siyang katuwang, may pamilya siyang maaasahan. Ngunit ang hindi niya alam, habang siya ay nagpapalipad ng pangarap sa ibang bansa, may taong unti-unting gumuguhit ng lihim na maaaring ikawasak ng lahat ng kanyang itinayo. Pagkatapos ng 3 linggo ng pagngiti at pagbibigay, ng pagbabalik at muling pagyakap,
Si Jocelyn ay muling bumalik sa banyagang lupa. Sa lupa ng sakripisyo, sa lupang ginagawang tahanan ng mga nanay na umaasang balang araw, makakauwi na rin ng tuluyan. Bakit parang mas mabilis ngayon ang pag-alis, samantalang ang 3 linggo, parang sandali lang? Nakatanaw si Jocelyn sa bintana. Tinitigan niyang litrato ni Jerome sa kanyang cellphone. Ano na kayang ginagawa mo ngayon, anak? Sana huwag mong masyadong hanapin si mama. Sandali lang to, babalik din ako. Bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa dormitoryo sa abroad, wala pang 24 na oras, balik trabaho na agad si Jocelyn. At sa pagbabalik niya sa abroad, wala pa mang 24 na oras, balik na agad sa trabaho si Jocelyn. Walang welcome party, walang break, walang adjustment. Hindi niya ito ininda. Sanay na siya. Ang katawan ay pagod, pero ang puso, higit pa. Jocelyn, welcome back. Kayang-kaya mo pa bang night shift mamayang gabi? Tanong sa kanya ng katrabaho. Kaya pa po, ma'am. Okay lang po. Sanay na po ako dyan. Pilit nang ngumiti si Jocelyn. Sa pagitan ng pag-aalaga ng may sakit, pagsagot ng mga tawag at paglilinis ng sugat ng hindi niya kadugo, si Jocelyn ay nanatiling matatag. Kinagabihan, tumawag siya sa Pilipinas. Sumagot si Rowena mula sa kabilang linya. Oh, Josie, tumawag ka na naman. Okay naman kami dito, nakatulog agad si Jerome, pagod sa school. Ang bilis talaga ng panahon, ang laki na ng anak ko, ate. Salamat talaga. May ngiti sa labi na sabi ni Jocelyn. Nako, wala yon. Ako nang bahala rito. Total para ko na rin namang anak sa kakapatid kita, Josie. At sa bawat tawag, sa bawat okay lang kami, sa bawat pasasalamat, unti-unting humuhupa ang pangungulila ni Jocelyn. Ang pagkamatay ni Nico, ang bigat ng bayarin, ang responsibilidad sa anak, lahat ng ito, bit-bit pa rin niya. Pero kaya niyang tiisin dahil may tiwala siya. Mayroon siyang ate Rowena. Araw ng sweldo noon, kasama ang mga kababayan sa remittance center, pumila sila, may naghahagik-hikan, may nagbibilang ng pera. Oy, Josie, para saan ba yung padala mo? Tanong ng isa niyang kasamahan. Pang tuition ni Jerome, pang allowance, pambayad din ng bahay. Buti ka pa, may ate na mapagkakatiwalaan. Yung iba ginagastos lang sa sugal, kaya doble kayod tuloy. Natahimik si Jocelyn, biglang natigilan saglit. Oo nga, buti na lang talaga si ate hindi ganon. Ngunit sa munting saglit ng katahimikan, isang tanong ang sumiksik sa kanyang isipan. Paano kung... Hindi, imposible. Hindi ganon si ate Rowena. Habang lunch break, nakaupo siya sa pantry. Nakikipag-usap sa ibang empleyado at kumakain ng pack lunch. Josie, Rowena bang pangalan ng ate mo? Nabanggit lang ni Mariel, parang may kinakasama raw na ibang lalaki. Sabi ni Ate Mercy, isa sa kanyang kababayan. Nanlamig ang kamay ni Jocelyn pero ngumiti. Siguro na pagkamalan lang. Mabait yung asawa nun. Seaman yon. Baka chismis lang. Huwag mo na lang masyadong pansinin. Hindi siya agad naniwala. Hindi siya agad nagtanong. Pero sa gabing yon, mahigpit niyang niyakap ang cellphone habang nakatitig sa lumang larawan nila ni Nico, pati na rin ni Jerome. Hindi totoo yon. Si ate, hindi magagawa yun sa pamilya niya. Sa bawat padala, sa bawat text na nakapag-enroll na si Jerome, sa bawat tawag na may halakhak sa kabilang linya, panatag ang puso ni Jocelyn. Dahil alam niyang hindi niya pinababayaan ang kanyang anak. Sa kabila ng layo, ginagawa niya ang lahat. Ang lahat para kay Jerome. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, tumawag siya sa Pilipinas. Masiglang boses ni Jocelyn. Ate, nagpadala na ako. Sobra yan. Dagdag na rin sa allowance ninyo. Tsaka baka may outing kayo, dagdag merienda o kung ano man. Kalmado at matipid na sumagot si Rowena. Oo, Josie, nakuha ko na. Salamat. Don't worry, kami nang bahala rito. Kumusta na si Jerome, ate? Okay ba siya sa school? Nako, okay na okay. Gustong-gusto niya talaga sa school na yon. Tsaka nandun din si Justin.
Tsaka nandun din si Dayan kaya sabay sila sa service. Natahimik saglit si Jocelyn, saka ngumiti. Buti naman, at least may kasama siya palagi. Nung una si Jocelyn ang pumili ng public school. Pero isang araw, nag-request si Jerome. Ma, pwede ba ako sa school ni Ate Dayan? Ang ganda doon, aircon tsaka may music club. Natigilan si Jocelyn, napatingin kay Rowena. Ate, okay lang ba? Baka mabigat. Nako, kung yan ang gusto ng pamangkin ko, pag-iipunan natin. Basta tuloy ang padala mo, kakayanin. Nakangiting sabi ni Rowena. Kaya't kahit mas mahal ang tuition, kahit mas mataas ang gastusin, hindi nagdalawang isip si Jocelyn. Tunog ng pila, papel at makina ng counting machine sa remittance center. Kausap ni Jocelyn ang teller. Pakisama na rin po ito sa extra. May bagong uniform daw kasi at club fee yung anak ko. Nagpapadala si Jocelyn lampas sa kailangan. Hindi lang sapat, gusto niyang masiguro na hindi kapos ang anak niya. Anak, kumakain ka ba ng tama? Tanong ni Jocelyn kay Jerome habang magka-video call sila. Opo, Mama. Ang sarap ng spaghetti ni Tita Rowena kanina. Tsaka may bagong sapatos ako, oh. Napangiti si Jocelyn. Talaga? Ang pogi mo naman sa bago mong sapatos. Huwag mong kalilimutan, ha? Mahal na mahal ka ni Mama. Opo, miss na kita, Ma. At sa mga sandaling yon, hindi na siya nagtanong pa. Hindi na siya naghingi ng resibo. Hindi na siya nagduda. Isang beses, kausap ni Jocelyn ang kasamahan niya sa abroad. Day off nila ng araw na yon, kaya nakapamasyal pa sila. Alam mo, Josie, napakaswerte ng anak mo. Hindi lahat ng bata ay may ganyang suporta mula sa magulang. Mahinang natawa si Jocelyn. Ginagawa ko lang naman ang kaya ko. Minsan nga, parang kulang pa. Hindi mo ba iniisip? Baka napapagod ka na rin. Baka may ibang paraan. Wala akong karapatang mapagod. Nanay at tatay ko, matatanda na. Ayoko nang bigyan ng problema. Ang asawa kong si Nico, wala na. Si Jerome na lang ang meron ako. At sa kanyang puso, isa lang ang gusto ni Jocelyn, ang matupad ang mga pangarap ng anak niya. Kahit hindi na siya mag-abot ng diploma. Kahit sa picture na lang siya nasa likod. Sa mundong ginagalawan ni Jocelyn, ang bawat padala ay kapalit ng pawis. Ang bawat overtime ay kabayaran ng hinanakit. Pero tiniis niya ang lahat dahil sa dulo, isa lang ang mahalaga. Ang kanyang anak at ang paniniwalang hindi siya kailanman nag-iisa. Ate Liza, grabe na tong trabaho natin, no? Isang buwan na wala akong day off. Baka sobrang laki na ng eyebags ko. Sabi ni Jocelyn sa kasamahang Pinay na si Ate Liza. Tumawa naman si Ate Liza. Ganyan talaga, Josie. Para sa anak. Pero buti ka nga, at least kampante ka dun sa pinag-iwanan mo. Ate mo pang nag-aalagad, di ba? Ngumiti si Jocelyn. Oo, si Ate Rowena. Siyang halos nanay na rin kay Jerome. Saka kabisado niya ng schedule, tuition, pagkain, lahat. Natahimik sandali si Ate Liza. Josie, pwede ba ako magtanong? Pero huwag kang magagalit, ha? Natigilan si Jocelyn. Hala, parang ang bigat niya na. O sige ate, ano yon? Kilala mo ba si Arvin? Maingat na tanong ni Ate Liza. Kumunot naman ang noo ni Jocelyn. Sino si Arvin? Yung medyo bata, chinito, medyo may itsura. Nakita ko kasi minsan sa post ng ate mo. Magkasama sila sa beach, sa outing daw ng mga kaibigan. Pero parang malapit sila sa isa't isa. Natahimik si Jocelyn. Beach? Kailan yon? Di na kasi ako nakakapag-Facebook. Mga 2 months ago na yata. Hindi ko na nakita yung post. Baka dinilit na, sabi ni Ate Liza. Tahimik si Jocelyn. Hindi agad nakasagot. Wala naman sa kanya kung may kaibigan si Rowena. Pero bakit kailangang itago? Ate, kumusta na kayo riyan? Si Jerome, kumain na ba? Tanong niya isang gabi habang ka-video call ito. Oo naman. Ayun, naglalaro sa kabilang kwarto, sabi ni Rowena at iniikot ang kamera.
Ano nga pala, ate, may kaibigan ka bang Arvin? Tama ba, Arvin ba yung pangalan? Nag-aalangang tanong ni Jocelyn. Napatingin saglit sa camera si Rowena, bahagyang humiti. Arvin, oo, barkada ng Kuya Mario mo. Minsan lang sumasama sa outing. Napangiti si Jocelyn. Okay, akala ko kasi. Hewan, may nagsabi lang. Sabi ko nga baka naman kaibigan mo lang. Medyo defensive ang tono ni Rowena. Of course. Oy, wag ka nga mag-alala riyan. Ayusin mo na lang ang sarili mo. Magpapasko na. Pero kahit anong pilit ni Jocelyn na baliwalain, may kung anong humahaplos sa likod ng kanyang isipan. Isang simpleng pangalan, isang tinanggal na post, isang maliit na duda na unti-unting sumisiksik sa puso niya. Ate, pakisend nga ulit ng resibo ng hulog sa bahay last month para ma-check ko lang sa bangko kung pumasok na. Chat ni Jocelyn sa kanyang ate Rowena, pero binasa lang at hindi nag-reply. Baka busy lang si ate. Sige, sa susunod na lang. Bulong ni Jocelyn sa sarili. Hindi niya alam kung pagod lang siya o may mali na talagang nangyayari. Pero sa susunod na padala, sa susunod na tawag, mas matalim na ang kanyang pandinig. Mas mapanuri ang kanyang mata at mas madalas niyang tinitingnan ang mga ngiti. Sa bawat remittance na pinapadala ni Jocelyn, nasa puso niya ang larawan ng anak na lumalaki sa piling ng pamilya, ng kapatid na kanyang pinagkakatiwalaan higit pa sa sinuman. Ngunit ang isang lihim, gaano man itinatago, ay kusa pa ring lumulutang. Parang usok na hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero siguradong may apoy sa ilalim. Tahimik niyang binuksan ang laptop. Naroon ang bank statement. Hello po. Gusto ko lang pong i-verify kung pumasok na yung payment para sa housing loan ko. October, November at December. Sabi ni Jocelyn habang kausap ang empleyado ng bangko sa telepono. Sumagot naman ang empleyado. Ma'am Jocelyn, base po sa record, ang last payment niyo po ay September pa. October onwards, wala pong natanggap na bayad. Napatayo si Jocelyn. Namumutla. Pakicheck naman. Imposible yan. Nagpadala na ako. At saka buwan-buwan nagbabayad ang kapatid ko. Siya mismo ang nagbabayad. I'm sorry po ma'am. Sa system po kasi namin, wala pa pong natatanggap na bayad after September. Tumigil si Jocelyn. Parang umikot ang mundo sa paligid niya. Ang hiningay sumikip, ang tiwalang binuo sa loob ng maraming taon, nagsisimula ng mabasag. Hello ate. Na-check ko na yung records ng bangko. Bakit walang payment simula pa October? Pilit pinapakalma ni Jocelyn ang tinig, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabilang linya, napailing si Rowena. Ha? Nako Josie, siguro delay lang yan. Na-late lang ako minsan pero babayaran ko naman. Don't worry. Nanginginig ang boses ni Jocelyn. 3 buwan nang walang bayad ate. Akala ko ba kada padala ko sinasabay mo na? Medyo iritado si Rowena. Grabe ka naman. Wala ka bang tiwala? Ako na nga nag-aalaga sa anak mo tapos ganyan ka pang magduda. Pero ang damdamin ni Jocelyn ay hindi na rin mapigil dahil ang hindi niya maintindihan kung saan napupunta ang lahat. Sa video call, sinubukan niyang tawagan ang kanyang kuya Sergio. Kuya, kailangan ko ng totoo. Ikaw lang ang pwede kong makausap ng ganito sa ngayon. May alam ka ba sa mga ginagawa ni ate? Matagal na katahimikan bago sumagot si Sergio. Josie, ilang beses ko nang gustong magsalita. Pero inunawa ko siya kasi kapatid natin. Pero ngayon, siguro kailangan mo na talagang malaman. Kuya, anong kailangan kong malaman? Kinakabahang tanong ni Jocelyn. Yung bahay, matagal nang hindi nahuhulugan. May ilang beses na rin daw nakita si Rowena sa resort. May kasamang lalaking hindi naman niya asawa. At si Jerome, hindi niya rin madalas kasama. Madalas, nandun ay iwan sa bahay sa pinsan niya. Parang dinurog ang puso ni Jocelyn. Hindi lang ang bahay ang nawawala sa kanya. Pati na rin ang mga taon ng pagsusumikap, ang tiwala, ang katahimikan ng loob. Hindi na siya nagdalawang isip. Pagdating sa airport sa Pilipinas,
Tahimik si Jocelyn, humahakbang palabas ng arrival area. Dalang ilang bag, nangingilid ang luha sa mga mata. Ayokong maniwala. Ayokong maniwala na ang ate ko, ang best friend ko, ay siya ring unti-unting sumira sa mundong itinayo ko. Bulong ni Jocelyn sa sarili. Tumigil ang tricycle sa tapat ng bahay. Kumakatok si Jocelyn, tahimik ang paligid. Si Rowena ang sumilip. Gulat na gulat ito. Josie! Anong ginagawa mo rito? Akala ko... Mahina pero matatag na nagsalita si Jocelyn. Hindi mo na kailangan magsinungaling ate. Kaya ako nandito dahil gusto kong marinig mula sa iyo ang lahat ng totoo. Walang salitang nasambit si Rowena. Tahimik ang paligid pero ang dibdib ni Jocelyn ay parang dinudurog sa bawat tibok. At sa harap ng taong pinakamalapit sa kanya, ang pinakamasakit na tanong, bakit mo nagawa sa akin to? Ang pagbabalik ni Jocelyn sa Pilipinas ay hindi planado. Hindi para sa bakasyon, hindi para sa reunion. Ito ay pagbabalik para harapin ang katotohanang hindi niya kayang tiisin. Sa bawat halakhak na naaalala niya kay Rowena, ngayon may katapat na sakit. Dahil minsan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa kapwa mo dugot laman. Sa loob ng bahay ni Rowena, tahimik, si Jocelyn nakaupo sa sofa. Si Rowena naman, nasa kabilang upuan, hawak ang isang tasa ng kape, pero nanginginig ang mga kamay. Ate, hindi ko na palalampasin pa. Alam kong hindi mo hinulugan ng bahay. Alam kong hindi mo rin ako sinabihan. Umiwas ng tingin si Rowena. Josie, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya, ate? Ilang taon, ate? Ilang taon ako nagpapadala. Nagtitiis sa ibang bansa. Nang akala ko maayos ang lahat dito. Bakit, ate? Para saan mo ginagamit ang pera? Umiyak si Rowena. Wala akong matinong dahilan. Nanghihina ako, Josie. May mga panahong parang hindi ako sapat kay Mario. Napagod ako at dumating si Arvin. Si Arvin? Yung lalaking nakita sa resort? Yung kabit mo? Hiyang-hiya si Rowena. Oo, siya nga. Nagbighan niya ako, Josie, at akala ko totoo siya. Akala ko may karapatan akong sumaya. Pero mali, nagkamali ako. Tahimik si Jocelyn, ang dating inaasahan niyang best friend at kakampi, ngayon tila naging dayuhang hindi niya kilala. Naroon si Jocelyn kinaumagahan sa lumang bahay ng kanilang mga magulang. Nakikipag-usap sa ina. Umiiyak ito pero hindi makatingin ng diretso. Ayaw sana naming maniwala, anak. Pero dumating na ang mga notice. Baka mapatalsit na talaga kayo sa bahay na yon. Ma, wala na akong choice. Kailangan ko ulit mag-abroad. Pero si Jerome, hindi ko na pwedeng iwan sa ate Rowena. Yung mga pinapadala ko, pambaon, pang-project, akala ko naman nasa private school yung anak ko. Hindi naman pala niya nilipat. Nung una lang pero tinransfer niya rin nung nagkaroon na siya ng kabit. Kasi doon niya ginagastos yung pera niya. Nagpauto siya doon sa lalaki na yon. Anak, may pinsan kang si Luisa, hindi ba? Walang anak yun at mabait. Pwede niyang pansamantalang alagaan si Jerome habang nasa abroad ka pa. Gusto ko na nga siyang isama, Nay. Pero hindi pwede ngayon. Wala pa akong ipon. Wala pa akong lakas. Naghihintay si Jocelyn sa labas ng eskwelahan. Papalapit si Jerome, bitbit ang bag, pawisan pero masigla. Nanay, umuwi ka na. Totoo ba? Sa wakas? Masayang sabi ni Jerome. Yumakap si Jocelyn ng mahigpit, napapikit sa dami ng emosyong bumalot sa kanya. Anak, sorry kung hindi kita agad sinundo. Sorry kung hindi ko alam ang lahat. Nakatingin si Jerome sa ina. Okay lang po, Nay. Pero sana, wag mo na po akong iwan ulit. Hindi nakasagot si Jocelyn. Wala siyang bitbit na kasiguruhan. Pero may dala siyang pangako sa sarili na hindi na siya muling magbubulag-bulagan. Hindi alam ni Jocelyn kung saan siya magsisimula. Ang bahay ay malapit nang mawala. Ang kapatid ay hindi niya nakilala. Pero ang anak, ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban ay naroon. Yakap siya at handang patawarin kahit wala pang paliwanag.
Ang sugat sa pagtitiwala ay hindi madaling maghilom. Kay Jocelyn, hindi lang sugat ang iniwan, kundi buong kasaysayan ng panloloko at pagkakanulo. At mula sa araw na yon, ipinangako niya sa sarili, hinding-hindi na siya magpapaloko ulit. Si Jocelyn, nakaupo, may hawak na planner at ballpen, katabi si Luisa. Ang dami mong listahan, Josie. Akala ko ba pahinga ka muna habang nakabakasyon dito sa Pilipinas? Hindi na pwede ang bara-bara, Luisa. Kada sentimo, kada hakbang, kailangang malinaw. Kahit pamasahe ni Jerome, hihingan ko ng resibo kung kanino man mapupunta. Napangiti si Luisa. Ganun ba talaga kalalang ginawa ni Rowena? Malungkot ang mga mata ni Jocelyn. Ang bahay na akala ko'y para kay Jerome, halos makuha na ng bangko. Yung tiwala kong buong buo, ginamit para pakainin ng kabit. Tapos ako pa ang umako ng lahat. Habang nasa abroad na muli si Jocelyn, lalo pa siyang naging mapanuri. Ate Luisa, pakibilhan si Jerome ng bagong sapatos. Pakisend mo na lang yung resibo sa akin. At kung pupunta kayo sa grocery, picturean mo yung resibo at saka mga items na bibilhin ninyo. Nag-reply si Luisa. Oo naman, naiintindihan ko. Wala yun, Ate Luisa, basta ayoko na lang maulit yung nangyari sa akin dati. Hindi na ako si Jocelyn na basta nagtitiwala. Kailangan ko na ring ingatan ng mga pinaghihirapan ko. Si Jocelyn, na dati malambot ang puso, ngayon marunong nang magsuri. Bawat padala niya, ngayon ay may kasamang breakdown. May resibo, may picture, may dokumento. Hindi dahil madamot siya, kundi dahil natutunan niyang pagmamahal, hindi sapat na puro tiwala lang. Dapat ito'y may halaga, may limitasyon, may direksyon. Isang araw, nakipag-video call si Jocelyn kay Luisa. Anak, kumustang school? Okay po, Nay. Si Tita Luisa po palagi sinasama ako sa homework. May drawing pa nga po ako para sa'yo. Ipadala mo, anak, ha? At kapag natapos ang kontrata ni Nanay, hindi na tayo magkakahiwalay. Nakisingit si Luisa. Basta kami dito, Josie. Hindi mo kailangan mag-alala. Lahat ng padala mo, documented. Mula sa gatas hanggang sa lapis. Salamat, Luisa. Salamat kasi ikaw ang naging ilaw sa panahong puro dilim ang iniwan ng iba. Sa bawat padala, bawat pagtitipid, at bawat listahang sinisinop ni Jocelyn, nandoon ang mensahe. Hindi siya susuko, hindi siya magpapatalo, at hindi na siya magpapaloko. Ngayon ay Jocelyn na may tapang, konsensya, at paninindigan. May mga bagay na dapat ay hinahayaan na lang. Pero ang bahay na yon, ang bahay na pinangarap niyang maging tahanan nilang mag-ina, hindi yon isa sa mga bagay na kailangang bitawan. Nakauwi na si Josie sa Pilipinas. Nakasuot siya ng simple pero maayos na long sleeves. May hawak na envelope na puno ng papeles. Sa harap niya, ang loan officer. Ma'am Jocelyn, kayo po bang principal borrower ng housing loan sa Barangay San Vicente? Tanong ng officer. Opo. Ako po nagpapadala ng pambayad buwan-buwan. Pero may kapatid po ako na tumatanggap at dapat sana'y siya nag-aasikaso ng hulog. Binuklat ng officer ang file. Last payment was 8 months ago. Meron na pong final notice at foreclosure. Pero hindi pa naiakyat sa legal. Kung may plano po kayong i-recover, kailangan nating ayusin agad. Napapikit si Jocelyn. Saglit na tumigil sa paghinga. Ako na pong aako sa lahat. Simula ngayon sa akin na po lahat ng papeles, resibo at bayaran. Akin ang pangalan, akin ang pananagutan. Isang buwan ang lumipas, unti-unti nang naibalik ni Jocelyn ang status ng loan. Ipinangutang niya pa ang first 3 months na payment mula sa kakilala sa embassy na pinunurin ng mga kababayan. Ipinangutang niya pa ang first 3 months payment mula sa kakilala sa embassy na pinunurin ng mga kababayan. Hindi niya alintana ang pagod dahil bawat tubo, bawat bayad, bawat patak ng luha at pawis ay para kay Jerome. Anak, sa atin na ulit ang bahay. Hindi na siya kukunin ng bangko. Nakangiting sabi ni Jocelyn. Talaga po, Nay? Hindi na po tayo aalis? Hindi na, anak. Hindi na tayo palalayasin at hindi na rin tayo ipapaubaya sa iba. Sa Facebook Messenger, si Rowena nag-message sa kanya matapos ang matagal na pananahimik. Josie, patawad. Alam kong wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Pero
Nagpakabuti na ako ngayon. Kung may maitutulong man ako kahit papaano. Salamat sa mensahe, ate. Ngayon ko lang naramdaman na nagsisisi ka. Hindi ko na hinahanap ang bayad, pero hindi ko rin kakalimutan ng sakit. Sana sa anak mo, hindi mo na to uulitin. Hindi niya binura ang mga alaala, pero natutunan niyang hindi ito kailangang yakapin habang buhay. Si Jocelyn sa wakas ay natutong magsabi ng tama na. Natutong ipaglaban ang karapat-dapat sa kanya, natutong maging mapanuri, matatag at higit sa lahat, natutong maging ina. Si Jocelyn ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang litrato ni Nico at ni Jerome. Naroon na siya sa bahay nila. Nico, kaya na namin dahil ang bukas namin ng anak mo, nasa harap ko na. Sa katahimikan ng gabi, kasabay ng paghinga ng kanyang anak sa kabilang silid, isinara ni Jocelyn ang pahina ng kahapon at binuksan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan at sa bawat araw na natututong tumayo si Jocelyn ay isa ring araw na unti-unting bumubuo siya ng panibagong buhay. Tahimik, masinop, marangal. Hindi na siya yung Jocelyn na palaging nagpapadala ng sobra-sobrang pera. Hindi na siya yung Jocelyn na basta na lang nagtitiwala. Ngayon, isa na siyang babaeng pinanday ng luha, pagkakanulo at paninindigan. Sa loob ng bahay, si Jocelyn ay naglalampaso ng sahig habang si Jerome naman ay nag-aaral sa mesa. May pinapakinggan siyang kwento mula sa Skylar Guro habang inaayos ang mga labada. Nay, si Tita Rowena daw po ay nagtitinda na sa palengke. Sabi po ni Kuya Renzo. Saglit na natigilan si Jocelyn. Ganun ba? Tahimik siyang umiti, payapang tinanggap ang balita. Mabuti naman kung natututo na siyang magbanat ng buto. Sa palengke, isang araw, si Rowena ay nakaupo sa maliit na pwesto. Nagbebenta ng prutas, nakasuot ng simpleng blouse, may bitbit na plastik ng saging. Habang inaayos niyang paninda, napalingon siya sa isang kotseng dumaan. Hindi mamahalin pero bagong modelo. At sa loob, nasilayan niya sina Jocelyn at Jerome. Nakasuot si Jocelyn ng blouse na may logo ng isang klinik. Hindi sila nagkatinginan pero sapat na ang isang iglap, sapat na ang makita ang ngiti ni Jerome at ang ginhawang nakasulat sa mukha ni Jocelyn. Buti na lang na kay Josie na si Jerome, sabi ni Rowena sabay buntong hininga habang pinipis silang pera sa kanyang kamay, halatang kulang pa rin sa panukat ng buhay. Walang salitang namagitan sa kanila, walang balikan, walang yakapan, pero sa pusong marunong magsisi, sapat nang makitang maayos ang taong sinaktan. At sa pusong nakabangon, wala nang hinahanap na hustisya kundi katahimikan. Isang hapon sa klinik, si Jocelyn ay nasa front desk, nag-aasikaso ng pasyente, habang si Jerome naghihintay sa waiting area, nagbabasa ng aklat. Salamat po, Nurse Josie. Ibang-iba po kayo sa mga katrabaho ko noon. Maalaga at tunay. Marami pong salamat. Ganun po talaga. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili, mas natututo ka ring magmahal ng totoo sa kapwa. Si Jocelyn ay nag-aayos ng mga lumang papeles sa kahon. Nasa ilalim ang isang luma at kupas na picture nila ni Nico. Sa tabi, isang lumang sulat mula kay Rowena. Maraming nasayang. Pero maraming natutunan at sa kabila ng lahat, buhay pa ako at buo na muli ang puso ko. Nakangiting sambit ni Jocelyn. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang lumuhod o kung sino ang nanakit. Minsan, ang tanging mahalaga lang ay ang makabangon, ang tahimik na pagsulong, at ang pagtanggap na may mga sugat na hindi kailangang gamutin. Dahil ang mga ito ang mismong dahilan kung bakit tayo natutong tumibay. At si Jocelyn, isa na siyang babae na hindi kayang lokohin ng mundo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Huwag isusuko sa ibang tao ang responsibilidad na ikaw dapat ang may hawak. Dahil sa dulo, ang tunay na pagkabigo ay hindi galing sa pagkatalo. Dahil sa pagwawalang bahala sa kung ano ang tunay na mahalaga. Magtiwala, pero huwag kalimutang maging mapanuri. At sa bawat pagkakadapa, matutong bumangon. Para sa sarili, para sa anak, para sa buhay na totoo mong karapat-dapat. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.